Alright. Perspectives change, opportunities change, and sometimes mindsets change, but sometimes people don't. Let me tell you more. Alright. Hi guys, Coach Matt here, no? Mag-i-intro ako ngayon sa mall kasi may errands lang kaming gagawin. Ano yung tanong mo, kuya? Ano yung tanong mo? Paano yung pag, kunyari, in-edit mo siya or ito, na-record ko. Ayan, na-record Or re-record ko. Magpakita ka. Re-record ko to. So, re-record ko to, tapos lalagyan ko ng background music. Ng background Music. Ayun. So, pagka, kunyari, sinut ko to, kasi sinushoot ko siya, ayan o, nagre-record siya. Pagka nilagay ko to sa editing software na ginagamit ko, ako kasi gamit ko VN, para pwede sa tablet, pwede sa phone, pwede sa computer. Yung music na kukunin ko sa VN, nilalagay ko lang siya doon sa taas ng clip. Tapos, i-adjust ko yung volume niya para naririnig tayo na nag-uusap. Tapos, nagpe-play yung music. Moderate lang yung music. Ganun na nga yun. Hindi masasapahuan yung sinasabi mo. Yes. Kasi kapag ginawa mo yon na nagpe-play yung music, tapos habang nagsasalita ka, hindi ka maririnig. Tapos kung maririnig ka man, distorted yung music sa likod. Pero ano lang yun, yung pag-e-edit, ano lang siya. May process kasi yun eh. Pagka nag-e-edit ka, ang una mong gagawin is yung mga cuts. Saan yung piputulin mo, ano yung lilinisin mong audio. Paano mo natatanggal yun? I-edit nyo yun, editing. Sa pag-e-edit naman, Paano kuya, para ka lang nag-e-edit ng picture. May apps yun. May mga applications yun. Mangyayari doon, i-add mo lang siya, kakat mo. Tapos, pag nakat na siya, pwede mo siyang i-delete. I-delete mo lang siya para makokontrol mo yung next na transition nung... Pagka ito na-edit ko, tinama, makikita. Amazing! Okay lang, okay din pala mag-21 ng maaga eh, no? Walang tao. Tulad yan. Oo. Pwede mo iduktong pa yan. Oo, pwede ko duktungan. May TF to ha. Dad, saan? Dire... Ayan, pupunta na kami ng food court. Okay, nakauwi na kami and apologies for the inconsistency. Medyo magulo tong araw na to and may abere lang kaninang umaga. Actually, hindi ko na ikukwento sa inyo sa vlog na to pero hindi siya worth it para mas stressed ako. Sobrang late lang yun na issue pero huwag na natin masyadong pansinin. Anyway, so after namin kunin si Daddy dun sa terminal, no, punta kami ng market. We had lunch there and then punta muna kami ng Pure Gold kasi kailangan niyang bumili ng mga pagkain. Tapos nag-unload lang ako ng mga gamit sa baba. After bumili ng pagkain, bumili na kami and then that's it, no? Nag-work na ako ngayon as currently speaking, no? One tab is for updating my client's profile. The other one is for, the other one here, no, this is for monitoring yung mga clients ko, no? So, why are we doing this? Kasi, syempre, we want to make sure that our clients are updated well before their due dates and para hindi ko na sila kinukulit-kulit during Christmas, no? So, yun lang naman. I love what I'm doing, no? Kasi, what I'm doing empowers me to be more flexible in the things that I need to do on a day-to-day basis. Tapos, maximize ko yung 24 hours ko with what I'm doing and hoping for more clients to come. And pakita ko lang sa inyo yung mga in-unload kong gamit. So, in our small farm, no, nakakuha kami ng mga eggs. Actually, medyo marami-rami. Medyo malabo lang kasi nasa baba na ako. Marami yan eggs na yan. Ayun, ilang trays yan. That's 7 trays. 7 trays yan. Binigyan pa namin sila ate sa kuya. May pumpkin dito, may suman dito. Ito ay duyen dilaw. Since I'm also into cooking, this is a great ingredient. That's ginger. Yellow ginger. So, this is lasuna sa Ilocano or onion spring here in the Tagalog region and upo. Meron pa doon sa dalawang ref na yan. So, hindi ko na lang muna sila bubuksan for the sake of shortening this video. Oo nga pala, no, sa mga hindi nakakaalam, inutusan din ako ng tatay kong kakauwi lang na i-repair yung kanyang speaker, no. So, magiging repairman muna tayo sa araw na to at cook din kasi itong nanay ko naman nagpapaluto ng omelette na gusto niya. So,
Saglit lang ha. May gagawin lang muna ako. Pero dali lang yan. Nakapila na yung mamayang gabi. Saktuhan yan. Ano mahali kayo ta? Sabi mo? Sayang yung alin, yung pechay? So, gagawa ako ng pechay omelette. Plus, aayusin ko yung speaker na yun ni Daddy. Alright, tapusin muna natin itong work natin. Kaya malaking help talaga itong Mac Mini na to eh. Kasi mabilis talaga siya. So, since mabilis siya nagagawa yung work ko, mas mabilis din ako nakakapaggawa ng ibang errands and ibang utos. May TF to ha. Dahil ako na, joke lang. So ayan, gawin muna natin. Okay. Well, unfortunately, medyo mahirap na i-repair to. So swap na lang si Daddy sa si Mama ng speaker. Pero pinaka nasira talaga dito sa speaker ni Daddy is ito, yung charging pin niya. Yan ay matagal na old charging pin pa yun eh. Hindi pa yun yung Type-C. USB, ano pala yan, micro USB. So, yun. Unfortunately, kahit gusto ko siya i-repair, wala akong micro USB dito na pwedeng i-repair to. So, yun. Hindi ko siya i-repair. Very early in the morning, no? Using ko lang tong shelf ko kasi na-dislodge na siya. So, gawa natin ng paraan. Gamitan ko ng no more nails para doon sa adhesive, tas pako na lang para to reinforce the connection. Ayusin ko lang tong shelves and yun lang yung natin ulit. Shelf pala. Sa ating dresser. So, install ko lang yan and then we're off to another errand. Alright. Hi guys, Coach Matt here, nagbabalik! And after all the errands na ginawa ko kanina, here's an update, no? Nakapaglinis na ako sa parking. Nasa office ako ngayon. Pero I've also made up my room. Pakita ko sa inyo. Okay na yung ating living station for the next couple of days. De joke lang. Okay na yung kama. Wala na yung kalat dyan. And be honest guys, come on. Hindi lang ako nag-iisa na nagkakaroon ng parang mga compilation ng damit dito. Tapos papatagalin and then saka ilalagay sa cabinet. Anyway, if you haven't guessed by now, the theme of this video is about working. And let me tell you, no, sa mga naghahanap ng Mac Mini work test, no, na video, I'm gonna show you a glimpse of it. I have nearly 30 tabs open ng LinkedIn dito sa aking maliit na monitor. This one is our work app. I'm going to do basic data entry, no, sa gagawin kong to. Oops, na-cover ako ng camera bed. I'm gonna go do basic data encoding, no, and then I'm gonna update you later. Kasi syempre medyo sensitive information yan. So, ang gagawin ko na lang is, I'm gonna test it if nagbe-beach ball siya. It did, no? Pero dahil sa dami ng tabs yon. Pero it's still loading. Hindi porket nagbe-beach ball siya, I cannot access my tabs anymore. I can still do. Kaya lang, hindi ko pinakikita sa inyo yung mga tabs ko kasi this are, pagka sa LinkedIn kasi may mga information na, private. And then, after I do that, no, after I encoded them in our parang work app, no, I have to do basically my work with the work app that I have. So far naman, no, I've had the Mac Mini for what? Since December 9. So, 12 days. So, 12 days into the Mac Mini, I've been using it for the daily and hindi naman siya naglalag. I updated the Ventura OS into 13.7.2, which is yung pinaka-latest. And so far, wala naman siya lag. I'm quite hesitant to do it on Sequoia pa. I know na lahat ng mga wireless issues ko masasolve baga nag-update na ako ng Sequoia. Pero the update... Kasi naman, yung mismong gigabytes na need ng Sequoia is 9 gig. So, ang laki. That's also the reason why nilagay ko yung internet ko dito. Para if ever I chose to do Sequoia update na talaga, consistent at nandito yung nakakatati sa mag-update ng iOS or rather in this case Mac OS nang hindi stable yung internet mo. So, ayun. And I'm wearing my favorite shirt right now as a pambahay na lang, no? Yung The Past is an Anchor letting us no. So, I'm gonna talk more about work-related stuff. And by the way, Sunday ngayon, no? And ganun talaga, if you're working for yourself, no, wala kang weekend. So, at least, wala ka namang it's your choice naman when and where to work. But, yun lang. So, ingat guys, balikan ko kayo mamaya pagtapos na lahat ng ginagawa ko. Ay, mukhang hindi yata talaga ako tatantanan ng gastos this December. Pinagawa ko yung ref kasi recently, may problema yan. Tapos, merong, nagka-high temperature kasi yung gilid.
Tapos, ito, yung old na PC ko, kakahuyin ko na to. Kasi, well, mahabang kwento ko na lang mamaya. Bayaran ko muna si Kuya Jun doon sa ginawa niya na sa Iraq. Wait lang. Well, actually, no, gusto ko pa sanang gumawa ng video regarding yung farewell ko dito sa PC na to. Kasi, itong PC na to ang nagpag-graduate sa akin. Marami na rin kami pinagsamahan itong PC na to. Kaya, yun. End of an era, pero start of a new era as well. I love it. Hey guys, Coach Matt here, no? Ito na yung ending ng video. And actually, ini-edit ko na yung video na pinapanood mo, real time. So, for you guys, it might be just 10 minutes, pero really, 3 araw yan, tol. Ngayon yung last day niya, which is Monday, puputulin ko muna doon kasi meron akong kukunin dyan, no? And a little bit of, little bit of teaser lang. Nag-work yung sinasabi ko na pwede dun sa laptop. Pero gagawin ko na lang ng video, sige, fine, to stretch this out, no? And as long as I'm enjoying what I'm doing, no, gagawin ko to. Itatie back ko lang doon sa unang message ko, no? Naalala mo ba yung unang message ko within this video? Ito, perspectives change, opportunities change, and sometimes mindsets change, but sometimes people don't. So ano yung ibig sabihin niyan? Kung mapapansin mo, during the entire video, ang lahat ng ginawa ko doon ay work, no? Parte ng buhay ko ang work. Parang I'm practically married to it. Sa totoo lang, sa dahil ko ginagawa dito. Pero, situations change, perspectives change, sometimes people don't. And what do I mean by that is this. Kahit ilagay mo yung mga tao sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang mindset, iba't ibang perspective, what is something that retains within them is their work ethic, their stubbornness, their persistence to move forward. That is when you might think na, ay, pag sinabing title stubbornness or persistence, baka negative connotation pagka maghihalo yung dalawa. Pero hindi. Your work ethic as a person would definitely improve. Not just with the circumstances, but also with the challenges. Always improve with the challenges. Ingat! Bye!